Oktubre 27, 2018, araw ng aming taunang meetup ng grupo ko sa Paranormal Investigation Community. Napagkasunduan naming idaos ito sa isang public resort sa Rizal, isang lugar na rekomendado mismo ng aming pinuno. Ayon sa kanya, isa raw ito sa mga pinakamatandang resort sa probinsya at kilala sa dami ng espiritu, elementals at mga ligaw na kaluluwa. Perfect daw para sa isang spiritual activity. Ako ay galing pa sa Taft noon dahil may inasikaso akong proyekto sa universidad. Bago ako umalis, binigyan ako ng payo ng aking guro. Ingat ka sa ibin niyo mamaya. Mag-shield ka ng maayos. Maraming ligaw dun. Legit yung mga nandun. Hindi ko masyadong dinibdib ang babala. Mas kabado pa ako sa biyahe ko kinabukasan. Papunta pa kaming Clark, Pampanga para sa isa pang investigation sa abandoned hospital. 2 magkasunod na gabi ng fieldwork. Sulit. 4:00 ng hapon nang makarating kami sa resort. Maraming tao noon. Karamihan day tourers. Pero pagdating ng 6:00, unti-unting nag-alisa ng mga bisita. Hanggang sa kami na lang ang natira. Tahimik ang buong paligid. Sarado na ang mga tindahan at iisang caretaker lang ang naiwan. Habang nag-aayos kami ng mga lulutuin, napansin ng ulan sa amin na parang may mga matang nakamasid mula sa mga puno sa paligid ng cottage. May mga dumaraan sa harap at likod. Malalaki, maliliit, mabilis kumilos. Hindi tao. Kami lahat ay may spiritual background. Karamihan deboto ni San Benito. Kaya't imbes na matakot, nagpasya kaming ituloy ang maliit na paranormal investigation. Hinati-hati kami sa 3 grupo. Group A, ako at isa pa, sa may treehouse malapit sa gate. Group B, sa pool area. Group C, sa mini playground sa dulo ng resort. 1 oras lang ang palugit bago bumalik sa cottage para mag-report. Sa parte namin, sobrang dilim. Cellphone flashlight lang ang gamit. Tahimik sa simula. Hanggang sa pumikit ako para mag-scan ng paligid gamit ang aking spiritual sense. Ipinapatong ng kasama ko ang kanyang kamay sa aking balikat bilang tulong sa enerhiya. At dun ko siya nakita. Isang matandang babaeng hukluban na tila naninirahan sa loob ng treehouse. May kasama siyang maliliit na nilalang, parang mga duwende, ngunit may ibang anyo. Ang matanda ay isang ligaw na kaluluwa at matagal nang nananatili roon. Tahimik kasi ang lugar, bihirang mapuntahan ng tao. Samantala, sa playground, nakakita ang Group B ng mga kapre at iba pang elemento. At sa pool area, sinabi ng Group C na may nakita silang 2 batang multo. Isang babae at isang lalaki, naglalaro sa tabi ng tubig. Pagbalik naming lahat sa cottage, isa-isang naglahad ng karanasan ang bawat grupo. Pero nang matapos, nag-volunteer ang pinakabatang babae sa grupo. Gusto raw niyang puntahan mismo ang playground para makakita ng kapre. Sumama sa kanya ang 2 pa naming kasamahan. Ngunit hindi pa sila nakakalayo ay mabilis silang bumalik, tumatakbo at hingal na hingal. Ayon sa kanila, nasalubong nila ang napakaraming espiritu sa pathwalk pa lang. Naroon daw ang bigat ng presensiya, parang gusto silang harangan. Ang pinakabata naming kasamahan ay may tinatawag na auto shield, isang devotional na panalangin na kusa raw uma-activate kapag may panganib. Dahil dito, inakala marahil ng mga espiritu na lumulusob sila. Kinabukasan, isa-isa naming naramdaman ang pagod at bigat ng katawan. Hindi lang dahil sa biyahe, kundi marahil dahil sa mga kaluluwang naiwan sa resort. Marami raw sa kanila ang mga nalunod, nadulas o naaksidente sa pool noong mga nakaraang taon. At dahil malapit sa bundok, hitik din ang lugar sa mga elemento ng talikasan. Akala ko ang LV sa pansol na ang pinakamatindi. Pero mali pala ko. May mas grabe pa. At iyon ay ang haunted resort sa Rizal. Kinabukasan, isa-isa naming naramdaman ang pagod at bigat ng katawan. Hindi lang dahil sa biyahe,
kundi marahil dahil sa mga kaluluwang naiwan sa resort. Marami raw sa kanila ang mga nalunod, nadulas o naaksidente sa pool noong mga nakaraang taon. At dahil malapit sa bundok, hitik din ang lugar sa mga elemento ng kalikasan. Akala ko, ang LV sa Pansol na ang pinakamatindi. Pero mali pala ako. May mas grabe pa, at iyon ay ang haunted resort sa Rizal. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa aking YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.